Ang pagmamahal ay walang kinikilalang anyo. Yun ang paniniwala ko, Boss Ang Payaso. Basta ang puso ang magpapasya, alam nito kung sino ang gustong makasama sa buhay. Kahit paanong magiging anyo o katayuan ng inyong minamahal, kapag puso na ang nagsalita, ay tatanggapin at tatanggapin mo ito. Ngunit kadalasan ay nagkakamali din naman ang mga puso natin. Kaya madalas tama din ang kasabihan na pairalin mo muna ang utak mo bago ang iyong puso. At ito ngang nangyari sa akin. Muntik na akong ipahamak ng puso kong wagas kung magmahal. Taong 1974, nang matuto akong magmahal. Ako ay 29 na taong gulang sa taong ito. At ito rin ang taon kung kailan unang sumibol ang aking buhay pag-ibig. Tawagin mo na lang akong Rodolfo, Boss Ang Payaso. Maaaring totoo ko itong pangalan at maaari ring namang hindi. Ako ay tubong Luzon sa mismong Metro Manila at kasalukuyang naninirahan dito sa Espanya. 10 taong gulang ako nang magpasyang lumipat ang aking pamilya sa Visayas. Nalugi kasi ang negosyo ng aking mga magulang. Kasagsagan ni Ramon magsaysay nang kami ay lumipat sa Visayas. Maganda naman ang naging buhay namin sa pinaglipatang bayan. Mula taong 1954 hanggang sa taong 1974, kung saan naganap ang aking pag-ibig at kabiguan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Boss Ang Payaso, dahil nakilala ko si Konsolasyon, isang napakagandang dalaga para sa akin. Siya ang larawan ng isang dalagang Pilipina. Mahaba ang buhok na laging nakapusod, mayumi kong kumilos, at palaging nakasuot ng barot saya na siyang pangunahing kasuotan sa panahon ko. Hindi man lahat ay ganoon pa rin ang suot, dahil unti-unti na rin nagbabago ang mga damit ng mga tao. Ngunit hindi kay Konsolasyon, bagay na aking masinhangaan. Nais ko munang ipaalala na ang aking kwento ay hindi tipikal na nakakatakot, ngunit malungkot. Kahit pa na pag-iiwanan si Konsolasyon ng mga kasuotang nauuso sa panahong yun, ay hindi pa rin may tatanggi na namumukod tangi sa lahat ang kanyang kagandahan. At dahil sa kanyang katangian sa lahat ng bagay, ang siyang dahilan kung bakit una kong naramdaman ang pagtibok ng aking puso, na minsan ko nang tinanong sa sarili ko kung pag-ibig na nga ba ito o isang paghanga lamang. Pareho kami ng paaralang pinapasukan ni Konsolasyon, ngunit ni minsan ay hindi ko nakikitang nakikipaghalubilo siya sa iba. Tila ba may sarili siyang mundo at tanging aklat, kwaderno at ang kanyang papel at panulat lamang ang tangi niyang kaharap. Mahilig siyang magsulat ng tula at magaling umawit, Boss Ang Payaso, kaya mas lalong nakakahanga. Sanay kami sa salitang Espanyol sa panahong yun, dahil isa ito sa mga itinuturo sa paaralan. At kapag magaling ka sa salitang Ingles, ay napakapalad mo na, dahil sa panahong yun madalang at bilang lamang ang nakakapagsalita ng Ingles. At isa si Konsolasyon sa mga estudyante na nakakapagsalita ng lingwaheng yon. Misteryoso si Konsolasyon kung ilalarawan, Boss Ang Payaso, dahil walang kahit sino man ang nakakaalam ng kanyang personal na buhay, maliban sa kilala siya na anak ng prominenteng pamilya at may kaya sa bayang yon. Naisip ko, Boss Ang Payaso, na hindi naman ako magiging alangan sa kanya kung siya ay aking liligawan, dahil pareho lang naman kami ng katayuan sa buhay na ginagalawan. Isang araw, Boss Ang Payaso, nagpasya ang aming klase na magkaroon ng aktibidad sa labas ng eskwelahan. Hindi naman malayo at nasa loob lang din ng aming bayan.
Naging abala ang aming buong linggo. Gawa ng kami ang mamumuno sa pagsasaayos ng gagawing aktibidad. Nililista namin ang sino mang sasama. Ngunit nalungkot ako, Boss ang Payaso, dahil hindi man lang nagpalista si Konsolasyon. Ngunit nang parating na ang palugit sa pagpapalista, nagulat ako nang nasa listahan na si Konsolasyon. Kaya nag-uumapaw ang aking tuwa nung araw na yon, Boss ang Payaso. Sapat na kasi sa akin ang masilayan ko siya sa malayo. Naganap na ngang araw ng aming pagtungo sa lugar kung saan gaganapin ang aming aktibidad. Nilakad lang namin dahil malapit lang naman. Sa araw ding yun, nagsilabasan ang magagarang damit ng aking mga kaklase. Iba't ibang disenyo, iba't ibang ayos. Nagulat kaming lahat, Boss ang Payaso, nang makita namin si Konsolasyon na nakasuot ng karsones na hindi normal sa panahon noon para isuot ng kababaihan. Saya o palda kasi ang para sa kababaihan noon. Kaya nanibago silang sinuot ni Konsolasyon ang damit na para lamang sa mga kalalakihan. Lalo ko pa siyang hinangaan dahil sa kakaiba niyang personalidad. At bagay naman sa kanyang suot. Mas gwapo pa nga siya sa mga gwapong lalaki sa klase namin. Nang marating namin ang lugar na pagdadausan ng aming aktibidad, ay agad na sinimulan na namin ang aming mga gawain. At sa araw din na yon, Boss ang Payaso, ay hindi ko na natiis na hindi lapitan si Konsolasyon dahil hindi ko na kayang tingnan lamang siya sa malayo. Kinabahan ako, Boss ang Payaso, dahil baka hindi niya ako pansinin. Ngunit nagkamali ako dahil hindi naman pala mahirap lapitan at kausapin si Konsolasyon tulad ng sinasabi nila. Palatawa ito, ngunit mababanaag pa rin ang pagiging mayumi sa kabila ng kanyang pagiging madaldal. At dito nagsimula ang aming pagkakaibigan, Boss ang Payaso, na nauwi sa malalim na ugnayan. Naalala ko pa kung kailan tinugunan ni Konsolasyon ang aking panunuyo sa buwan ng August 5, 1974, nang ako ay sagutin ni Konsolasyon. Napakasaya ng taon na ito para sa akin, Boss ang Payaso, dahil sa wakas ay opisyal ko ng kasintahan ng babaeng dati tinatanaw ko lang sa malayo. Naging masaya naman ang aming unang pagiging magnobyo at nobya. Walang araw na hindi kami masaya. Nagtataka nga ang aking mga kaibigang lalaki kung paano ko umano napasagot si Konsolasyon, gayong ilap ito sa maraming tao. Naisip ko na marahil hindi lang nila makuha ang tamang timpla ni Konsolasyon. Legal ko nang pinakilala ang aking kasintahan sa aking mga magulang at naging maayos naman ang pagtanggap sa kanya ng aking pamilya. Magilo naman nilang pinatuloy sa aming tahanan si Konsolasyon at hindi naman siya nabigong makuha ang paghanga ng aking magulang. Ngunit, Boss ang Payaso, hindi pa ako ipinakilala ng aking katipan sa kanyang mga magulang dahil ayon pa sa kanya, hindi pa tumatanggap ang kanyang mga magulang ng manliligaw dahil siya ay nag-aaral pa. Nauunawaan ko naman ang ganoong sitwasyon at nauunawaan ko dahil napag-alaman kong nag-iisang babae lamang si Konsolasyon at bunso pa siya. Boss ang Payaso, habang tumatagal ay mas marami akong natutuklasan kay Konsolasyon. Una, napakasilosa ng aking katipan. Nagagalit at nagtatampo siya kapag kinakausap ko ang mga babae kong kaibigan. May pagkakataong hindi niya ako iniimikan at matindi siya kung magalit. Pangalawa, ay nung minsang inaya ko siyang kumain ng mani na may bawang at nagsusuka siya. Naisip ko na baka masilan siya pagdating sa bawang, kaya ganun na lamang ang kanyang reaksyon. At pangatlo, ni minsan, Boss ang Payaso,
ay hindi nagawa ni Konsolasyon na ako'y titigan sa mata. Sabi nga ng karamihan, ang mata ang siyang durungawan ng ating mga kaluluwa. Maaaring makapagsinungaling ang puso, ngunit hindi ang mga mata. Dahil dito mo makikita kung anong tunay na nilalaman ng isip at puso ng isang tao. Pang-apat, marami akong naririnig tungkol sa kanya. Mag-iingat umano ako hindi ko pa kilalang lubos ang aking nobya. Bali-balita na siyang nag-iisang anak ng mga imperial. Hindi totoong apelyido. Baka kasi boss ang payaso. Buhay pa ang mga angkan ni Konsolasyon. At respeto ko na rin sa pribado nilang buhay. Ang mga imperial kasi ay napabantog na sila'y may mga lahing aswang. Bagay na aking pinagtatawanan. Naisip kong totoo nga ba ang mga aswang? Kahit saan naman kasi may mga aswang, kahit pa nga ang kapitbahay mo. At naisip ko na hindi naman imperial ang apelyido ni Konsolasyon. At hindi siya sulong anak. Kaya naman kampante ako na hindi totoo ang balita tungkol sa kanya. Ngunit dumaan ang maraming araw na unti-unti ko nang nakikilala pa si Konsolasyon. Para bang hindi na siya ang nobya ko na nakilala ko dati. Ang dating mainhin at tahimik na si Konsolasyon ay tila ba naging pamangkin ni Gabriela Silang. Palaging kakaiba ang kanyang ikinikilos. Lalo na kapag may kausap akong ibang babae o mga kaibigan kong babae. May mga kinikilos siya na dati ay hindi naman niya ginagawa. Katulad ng tatakbo na lang bigla at kapag nagagalit siya ay akala mo magiging halimaw na dahil sa kanyang tunog. Minsan natatakot na ako sa kanya busang payaso dahil kapag nakikita niya mga kaibigan kong babae ay nalilisik ang kanyang mga mata na akala mo ay kakainin na niya ng buhay ang mga kaibigan ko. Isang araw nakita ko si Konsolasyon sa isang ilog. Nasa likod lang ito ng aming pinapasukang paaralan. May kalayuan konti pero matatanaw mo lang naman. Inaninaw ko muna para siguruhin ang aking nobya nga iyon. At sa mga oras na ito ay sasapit na ang takip silim, kung saan nag-aagawan ang liwanag at kadiliman, kung sino nang maghahari sa kanila sa mundo. Kaya nagtataka ako busang payaso kung ano ang ginagawa ni Konsolasyon sa lugar na yon. Gayong madilim ang bahaging yon kapag hindi maliwanag ang buwan. Inaaninaw ko siya kung ano ang kanyang ginagawa dahil tila ba sumasayaw siya habang nilalamukos ang kanyang buhok para guluhin ito. Lalapit na sana ako sa kanya nang may dalawang pares ang lumapit sa kanya. May edad na ang mga ito, ngunit hindi mo masasabing matandang-matanda na dahil sa ganda ng kanilang postura at ayos. Maganda ang kanilang mga damit na halatang mayaman. Dahil na rin sa kutis ng kanilang mga balat, nakitang-kita kahit pa magtatakip silim na. Aalis na sana ako nang marinig kong tila may baboy ramo. Nang mga oras na ito busang payaso, halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Dahil wala na sila Konsolasyon sa kanilang kinatatayuan at ang tila mga baboy ang tumatakbo papalayo. Dali-dali akong tumakbo dahil sa takot. Dala na rin ang pag-aalala ko kay Konsolasyon. Baka tinangay na siya ng mga nakita kong tao na kumakausap sa kanya. Patakbo ako palabas ng eskwelahan. May mangilan-ngilan pa namang mag-aaral ang naroroon na pauwi na rin. Tinawag pa ako ng aking mga kaklase, ngunit hindi ko sila pinapansin. Paglabas ko ng gitbos ang payaso, muntik pa akong masubsob nang makasalubong ko si Konsolasyon. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari at tila umano nagmamadali at namumutla ako. Nagulat ako dahil paano agad nakarating si Konsolasyon nang ganoon kabilis dito sa harap ng paaralan. Medyo may kalayuan kasi ang ilog kapag sa harap ka ng paaralan dadaan. Iikot ka pa kasi papunta doon.
Kaya napaka-imposible na siya ay nakarating kaagad. Biglang nagbago ang kanyang muka nang marinig niyang tinatawag ako ng mga kaibigan ko, lalo na ang mga babae. Lumapit sila sa akin at sinabing nakita nila akong nagmamadali at tila takot na takot. Kaya agad nila akong sinundan. Nagulat ako nang tatalikod na sana si Konsolasyon, ngunit maagap ko siyang hinawakan sa braso. Napatingin pa siya sa kamay ko bago napatingin sa akin. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta, ngunit masamang tingin lamang ang tugon niya sa akin, lalo na sa mga kaibigan kong babae. Anya, kanina pa umano niya ako hinahanap. Nagpunta na siya sa bahay namin at ang sabi ng aking mga kapatid ay hindi pa umano ako nakakauwi. Kaya naisip niyang baka nandito ako sa paaralan. Kaya pumunta siya rito para sunduin ako. Ngunit tila umano, nasisiya naman akong makasama ang aking mga kaibigan kaysa sa kanya. Kaya walang dalawang sabi niya akong iniwan. Narinig ko pang sinabi ng aking mga kaibigan na napakasilosa naman daw umano ni Konsolasyon na wala naman sa lugar. Nagwika pa ang babaeng matalik kong kaibigan na siyang pinagsisilusan ni Konsolasyon sa lahat. Napag-iisipan ko na daw umano kung ang aking nobya na ba talaga ang gusto kong makasama sa habang buhay. Dahil sa ganong ugali ni Konsolasyon ay mainam na pag-isipan kong mabuti nang hindi ako magsisi sa huli. Pagka-uwi ko busang payaso, sinabi sa akin ng aking mga kapatid at magulang na dumaan nga si Konsolasyon. Kaya mas lalong nagulo ang aking utak. Dahil kung totoong napadaan ang aking kasintahan, ay sino ang babaeng nagsasayaw sa ilog, nakamukha ng damit niya at haba ng buhok. Makalipas ang isang araw, simula nung makita ko si Konsolasyon sa ilog, ay nabalitaan kong hindi nakapasok ang isa sa mga kaibigan kong babae dahil umano inaapoy ng lagnat. Nag-alala ako sa kaibigan ko, lalo na't matalik ko itong kaibigan. At ito ang una kong naging kaibigan simula nang dumating kami dito sa Visayas. Habang papasok sa paaralan, ay napag-usapan naming dalawin namin ang aming kaibigan mamayang uwian. Para na rin pag may mga takdang aralin kami, ay malalaman niya. Habang papasok kami, ay natanaw namin si Konsolasyon na nag-aabang. Nakangiti ito sa akin. Ngunit parang kakaiba ang mga ngiti nito. Agad na nagpaalam ang mga kaibigan ko, lalo na ang mga babae, sa takot na pagsilusan sila ng aking silusang nobya. Pagkalapit ko sa kanya, ay agad niyang ipinulupot ang kanyang braso sa akin na siyang ipinagtataka ko at ang mga nakatingin sa amin. Hindi kasi ito ginagawa ni Konsolasyon dahil sabi ko nga, siya ang larawan ng isang mayuming dalagang Pilipina at hindi rin normal na gawin sa panahon namin noon dahil dapat konserbatibo ang mga kababaihan. Nagtataka na talaga ako sa pagbabago ni Konsolasyon at hindi ko na ito nagugustuhan dahil hindi na siya ang nobya ko sa paningin ko. Hindi pa man nakakalayo ang aking mga kaklase ay dumating ang nobyo ng aking matalik na kaibigan at ibinalitang sinugod sa ospital ang kaibigan namin dahil daw umano sa sobrang pagsusuka. Ngunit kahit ang mga taga-ospital ay walang makitang mali sa katawan ng kaibigan namin. Ani pa niya, para raw may naririnig silang sisiyaw sa loob ng tiyan nito. Kaya sinabi ng isang kaibigan namin na hindi doktor ang kailangan kundi albularyo. Dali-dali kaming tumakbo para puntahan ang kaibigan namin. Napabitaw ako kay Konsolasyon na ikinalingon ko. Ngunit hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil nakita kong nalilisik ang kanyang mga mata. Napahinto ako para tawagin siya, ngunit mabilis pa sa 4:00 nilisan niya ang kinatatayuan. Pagdating namin sa bahay ng matalik kong kaibigan, ay halos nagulat kami sa kanyang mukha. Nang lalalim at nangingitim na ang gilid ng kanyang mga mata. Nagbibitak-bitak na ang kanyang balat sa mukha
pati ang kanyang nangingitim na bibig. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit at sa isang araw lang niyang pagkakasakit ay doble ang pagkalaglag ng kanyang katawan dahil sa sobrang pangangayayat. Nasa ganun kaming sitwasyon nang dumating na ang albularyo. Nang makita siya ng kaibigan ko ay nagwawala ito na para bang magkakilala sila at magkaaway. Iginapos ang kaibigan ko. Ayaw na rin sa utos ng albularyo. Nang maigapos na ay nagpupumiglas ito. Hinawakan ng albularyo ang tiyan ng kaibigan ko at napag-alamang niyanggaw siya ng aswang. Napatingin sa akin ng albularyo na siyang ikinagulat ko. Anya, dahil sa akin kaya niyanggaw ang kaibigan ko. May kakilala ba umano ako na may galit sa kaibigan ko? Napapaisip ako kung sino ang gagawa noon sa kanya. Nang magsalita ang isa sa kaibigan naming babae na baka si Konsolasyon ang may gawa dahil matindi ang galit at silos nito sa aming kaibigan. Napatingin ako sa aking kaibigan at napaisip na baka nga may posibilidad na ang aking kasintahan ang may gawa. Sinabi kong kakausapin ko si Konsolasyon, ngunit sinabi ng albularyo na mapanganib dahil hindi naman umano normal lang na aswang ang aking kakaharapin. May dugong imperial daw umano ang aswang na nagyanggaw sa aking kaibigan. Kahit pa hindi naman masyadong malakas ang pagkakayanggaw nito, ngunit ang yumanggaw ang siyang malakas. Nagpasya itong samahan ako kasama ng kanyang mga kapwa albularyo para makipag-usap sa mga imperial. Doon ko nalaman busang payaso na si Konsolasyon ay ang nag-iisang anak ng mga imperial. Ayon pa sa mga albularyo, mabuting mga aswang ang mga imperial. Hindi katulad ng mga nababalitaan ko. Hayop ang pangunahin nilang kinakain at hindi sila nakaperwisyo ng kahit sinong tao. Ngayon pa lang. Pagdating namin sa tahanan ng mga imperial, ay ang mga nagpakilalang magulang ni Konsolasyon ang humarap sa amin. Ang albularyong pangangalanan ko na lang na Tasyo ang nakipag-usap. Gamit nilang salitang Espanyol dahil hindi marunong magsalita ng Pilipino ang mag-asawa. Tanging si Konsolasyon lang ang nakakapagsalita ng wikang Pilipino. Halos masindak ako busang payaso nang magpalitan niyo ang mag-asawa sa pagiging aswang. Ngunit sa kabila ng sindak ay hindi ako nagpatinag. Ngayon ko dapat patunayan na tunay ang aking hangarin sa kanilang anak at kung ano man ang kanyang magiging anyo o uri ay siya pa rin ang pipiliin kong mahalin. Totoo naman na siya ay mahal ko. Ganoon kasi ako magmahal busang payaso. Totoo na hindi na dapat pagsilusan pa ni Konsolasyon at pagdudahan ng aking katapatan. Nakita kong lumabas si Konsolasyon sa anyo niyang aswang. Nakakatakot ito at kahindik-hindik ang itsura. Ngunit hindi ko iyon kinakatakutan dahil hindi naman ang halimaw niyang anyo ang aking nakikita, kundi ang aking napakalaking pag-ibig para sa kanya. Ganon pala talaga busang payaso. Kapag puso na nagdidikta, tititigan mo talaga ang taong mahal mo. Kahit pa sinasabi ng isip ko na mali ang mahalin si Konsolasyon, ngunit hindi umaayon ang aking puso. Sinabi ko sa kanya na pagalingin ang aking matalik na kaibigan. Ngunit nagalit siya at tinalunan ako. Parang baboy ramo ang kanyang tunog at naglalaway. Hindi naman niya pinapatama ang laway niya sa parting mukha ko. Dahil ayon sa kasabihan na kapag natuluan ka ng laway ng aswang ay magiging kaori ka rin nila. Naalala ko pa noon ang sinabi ko kay Konsolasyon. Kahit ilang dekada nang lumipas sa buhay ko, sariwa pa rin sa aking alaala ang tagpo sa gabing yon. Hinawakan ko siya sa kanyang mukha na ikinakalma niya. Bahagya pang sumunod ang mata niya sa kamay ko na nooy nasa mukha niya. Ang sabi ko sa kanya sa salitang Espanyol,
ngunit aking isasalin sa Tagalog. Konsolasyon, aking irog. Ang laman ng puso ko'y nag-iisang ikaw. Sumapit man ang dapit hapon sa atin, ay ikaw pa rin ang aking iibigin. Hanggang sa muling pagsilip ng bukang liwayway, ay ikaw pa rin ang aking iibigin. Ano man ang iyong anyo o katauhan, para sa akin ay ikaw pa rin ang unang babaeng bumihag sa akin. At ang babaeng huling bibihag sa puso ko na ikaw lang ang laman. Tapat ang aking pag-ibig sa iyo, mahal ko. At sa iyo lamang magiging tapat magpakailanman. Huwag mo nawa pagdudahan ang aking katapatan. Dahil kung hindi kita mahal at pinakamamahal, ay wala ako ngayon sa iyong harapan. Busang payaso, gumaling po ang aking kaibigan at nagpapasalamat ako. Nagpakasal na rin sila ng kanyang nobyo at lumipat sa Mindanao para doon naman nirahan. Sa ngayon wala na akong balita sa kanila. Ako naman, busang payaso, ay kasalukuyan ng nasa bansang Espanya. Dito na ako nanirahan buwat nung makapagtapos ako ng kolehiyo. Ang aking mga kapatid ay ng ibang bansa na rin. Dahil buwat nung mawala ang aming mga magulang, ay nagpasya kaming lumabas ng bansa. Alam ko tatanungin ninyo kung nasaan na ba si Konsolasyon. Sige, aking sasagutin. Taong 1978, nang paalis sila Konsolasyon papunta rito sa Espanya. Nabalitaan naming na aksidente ang kanilang sinasakyang maliit na barko na maghahatid sana sa kanila sa Maynila para doon sasakay papunta sa Espanya. Ani ng kanyang ama na kung mahal ko ang kanilang anak ay hahayaan ko itong umalis para maging ligtas sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanilang sitwasyon. Kaya nangako akong susunod ako sa kanila kapag nakapagtapos ako. Ngunit mag-isa ko na lang pala natatahakin ang Espanya na dati ay pangarap naming dalawa na tumira at mamuhay ng payapa. Simula nang mabalitaan ko yun, busang payaso, ay hindi na ako nag-asawa pa. At ngayon ay 78 taong gulang na ako, ngunit maganda pa rin namang lalaki. Alam ko na buhay pa ang angkan ni Konsolasyon dahil duda akong nalunod sila. Alam ko dahil ramdam ng puso ko na nasa malayo lamang siya at katulad ko rin, sinasariwa ang alaala. Ang pag-ibig ay mas nakakatakot pa sa aswang kung makapanakit. Dahil ang aswang nagiging alamat na lamang. Ngunit ang pagkawasak ng puso ay hindi kayang lumimot ng alaala. Salamat, busang payaso, kung mapipili mo ang aming kwento na itatampok sa inyong programa. At sana marinig ito ng aking sinisinta. Ang sasabihin ko na lang para maalala niyang ako ito. Ti amo, la luna es testigo di lo mucho, que ti amo. Kung magmamahal ka, mahalin mo ng buo. Hindi yung kapag nakita mo ang kakulangan sa kanya, ay papalitan mo. Nagmamahal, Rodolfo.